Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 821 hanggang Kabanata 830. Kabanata 821. Gayunpaman, ang nagpagtataka at nagpagulo kay Yehan ay nang yakapin niya si Yin Yaifei, isang tunog na parang dagandong ng leon sa ilog ng silangan ang lumabas mula sa bibig ng isa. Sa lupa, sinampal ni Yehan si Yehan ng isang likod ng kamay. Natigilan si Yehan sa sampal na ito. Sa oras na ito, ang pinto ng opisina ay muling nabuksan, at si Yin Yaifei, na nakarinig ng isang sigaw pagkatapos ng pagbubukas, ay agad na pumasok. Ate, ano ang nangyari? Nakita ito, naunawaan ni Yehan, naunawaan ni Yin Yaifei, at naunawaan din ni Yin Rounan na ang kanyang kalamangan ay walang kabuluhan na kinuha ng bastardo na ito na nagkamali ng tao sa harap niya. Ikaw na hayop, bakit hindi mo ako in-inform bago ka pumunta rito? Sa totoo lang, may ginawa ka ba sa kapatid ko? Mapag-uuyam na tiningnan ni Yin Yaifei si Yehan, lumapit at hinayla si Yin Rounan para umupo. Matapos kumalma, ang magagandang mata ay nagbigay kay Yehan ng isang mabangis na tingin, at sinabi, nagkamali ka ba ng tao? O sinadya mong samantalahin ako? Mukhang kailangan kong lumayo sa iyo sa hinaharap. Mabuti na lang, sa pagkakataong ito ay isang yakap lang, sakaling may isa pang pumasok sa silid ng kasal sa susunod, mapapakasal pa ba ako sa buhay na ito? Ate, ano ba ang pinagsasabi mo? Namula si Yin Yaifei, hindi pa sila nagkaroon ng anumang ginawa ni Yehan tungkol sa pagpasok sa silid ng kasal. Nahihiya namang hinaplos ni Yehan ang kanyang ilong, pero hindi naman siya masisisi. Sino ba ang nagpaparehas ng kambal, pareho pa ang pangangatawan at likod, at lumitaw pa sa opisina ni Yin Yaifei? Ito, hindi ako makakasal, kaya mapipilitin kitang tanggapin ka. Makapal ang mukha ni Yehan, at pagkatapos ng ilang segundo ng pagkahiya, bumalik siya sa normal, at kinulit pa niya si Yin Rounan sa daan. Hoy! Yan ang sinabi mo, Yaifei, narinig mo rin yan, hindi ko siya pinilit, kaya huwag mong sisihin ang kapatid ko sa pagnanakaw ng lalaki mo. Matapang na tiningnan ni Yin Rounan si Yehan, na may kaakit-akit na mukha, nakikita ang dalawang magkaparehong kambal sa harap niya, biglang nawala ang kanyang pasensya si Yehan. Ang babaeng ito ay talagang nakakaakyat sa poste. Anyway, hindi lang ako ang girlfriend ng lalaking ito. Kung kaya mo siyang hawakan, iyon ang iyong kasanayan. Nakatingin sa talunang mukha ni Yehan, tumawa si Yin Yaifei. Tigil, tigil. Dali-daling gumawa ng kilos ng paghinto si Yin Rounan, at pagkatapos ay tumingin kay Yehan ng magagandang mata. Ayoko na, ang lalaking ito ay maraming girlfriend, talagang duda ako kung kaya niyang masiyahan kayo. Gusto ko ang mga babaeng matigas ang ulo, kung sasali ako, huwag mo akong gawing byuda sa murang edad. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Yehan, at nagkaroon siya ng pagnanais na parusahan ang babaeng nagsabi nito sa lugar. Para sa isang lalaki, masasabi mo na wala siyang pera, kapangyarihan, katayuan, o hindi siya gwapo, pero walang lalaki ang makatiis na sabihin ng isang babae na hindi niya kaya. Hoy, Reporter Yin! Bakit hindi mo subukan mismo, at ang epekto ay masisiyahan ka? Tumingin si Yehan sa hubog na katawan ni Yin Rounan at nakangisi. Kanina, nang yakapin niya ang babaeng ito, isipin mo na ngayon ang babaeng ito ay medyo predictable. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Yin Rounan, at inikat niya ang kanyang mga mata. Okay lang na magsalita, pero hindi siya gaanong matapang pagdating sa tunay na espada at baril. Okay, dapat kayong tumigil sa pagpinch sa isa't isa. Umiling si Yin Yaifei nang may mapait na ngiti, at sinabi, Yehan, bakit ka biglang pumunta sa akin nang hindi nagpapalam ng maaga? Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, pagkababa ko ng eroplano, pumunta ako rito para tanungin ka tungkol sa pagbubukas ng martial arts school bukas. Reporter Yin, hindi ka nagstay sa istasyon ng TV ng maayos, bakit ka pumunta rito? Bakit, pinipigilan mo ba siyang makipag-intimate sa kapatid ko? Binigyan ni Yin Rounan si Yehan ng isang puting tingin, at nagpatuloy, kung hindi dahil sa pagtatanong sa akin, isang malaking reporter, para tulungan ang iyong Tianlong Martial Arts School na mag-publicize, hindi sana ako pumunta. Sinabi ni Yin Yaifei, Yehan, ang kapatid ko ay isang kilalang reporter sa ating Shanghai City.
Kung tutulungan niya akong mag-publicize bukas, mas magiging sikat ang ating Tianlong Martial Arts School. Alam na ni Yehan na isang reporter si Yin Rounan, pero kung gaano siya kasikat, hindi talaga pinansin ni Yehan, at sinabi, okay, maaari mong hawakan ang bagay na ito ayon sa iyong mga pangangailangan, ano ang mga pamamaraan para sa seremonya ng pagbubukas-bukas. Pag-usapan muna natin ito. Ayoko nang masyadong magulo, marami pa akong dapat gawin. Alam kong ikaw ay isang abalang tao, mas abala kaysa sa akin. Inikat ni Yin Yaifei ang mga mata ni Yehan at sinabi, kailangan mo lang ipakita ang iyong mukha bukas, at ang Mayor Tang at ang kalihim ng komite ng partido ng munisipyo ay naroon. Ang dalawa mong mabubuting kapatid ay darating din, pero si Ji Sun ay may ibang ideya tungkol sa plano sa hinaharap ng Tianlong Martial Arts School, kung paano ito ipatupad, maaari mong talakayin ito sa iyong sarili sa oras na iyon. May iba akong ideya. Maaaring may mas magagandang ideya si Elder Son. Tanong ni Yehan. Sinabi ni Yin Yaifei, hindi ko masyadong alam, maaaring may kinalaman ito sa madilim na panig na ginagawa mo ngayon, at hindi ako nagtanong ng sobra. Kung gayon alam ko na. Kakausapin ko si Ji Sun mamaya. Gutom na ako pagkatapos ng mahabang paglipad. Tere na, ililibre ko kayong dalawa ng hapunan. Tinapik ni Yehan ang kanyang puwitan at tumayo. Gaya ng sinasabi, tere na, hindi, ngayon papatayin natin ang mga lokal na Panginoon. Pagkatapos, ang tatlo sa kanila ay umalis ng Tianlong bodyguard group ng magkasama, at dinala ni Yin Rounan, isang corrupt na babae, sa Brilliant Hotel para sa isang chic na pagkain. Siyempre, si Yehan ang nagbayad sa huli. Pagkatapos kumain, sumakay si Yehan ng taxi at nagtungo sa Phoenix Mountain Villa. Gabi na ngayon. Nang bumalik siya sa Phoenix Mountain Villa, masayang nakikipag-chat si Yan Qingmo sa ilang babae sa bahay, at naroon din si Zhou Mingshan. Simula nang dumating siya rito, tinawag siya ng isang grupo ng mga babae, Lolo Joe at Lolo Joe, at unti-unting tinanggap niya ang mga bagay na ito. Babae, hindi bababa sa hindi siya gaanong nasusuklam sa paghahanap ni Yehan ng napakaraming babae tulad ng dati. Young Master Ye, nakita si Yehan na naglalakad mula sa labas ng villa, lumabas si Zilong Jiang na nagbabantay sa villa dito, mula sa dilim. May 10 sila, bawat isa ay tinulungan ni Yehan upang makapasa sa pangalawang linya ng Ren at Do, upang ang isang grupo ng mga babae ay sumunod sa kanya upang lupigin ang mundo sa ilalim ng lupa. Wala naman sa isip ni Yehan ang ganoong uri ng pag-iisip. Nangyari lang na may kailangan na magbantay sa villa, at ang grupong ito ng mga babaeng natapos na ang pagsasanay ay tama lang. Tumango si Yehan at sinabi, salamat sa iyong pagsisikap, narito ba sina Ji Sun at Brother Joe? Kabanata 822. Bumalik ka na sa Young Master Ye, narito sina Senior Sun at Mr. Joe, ipaalam ko sa kanila. Hindi na kailangan, hahanapin ko na lang sila mamaya. Kumaway si Yehan, pagkatapos ay lumingon at nagtanong, ano ang pangalan mo? Young Master Ye, ang pangalan ko ay Zuo Qing. Zuo Qing, magandang pangalan, ibibigay ko sa iyo si Zilong sa hinaharap, at tutulungan kitang mapabuti ang iyong lakas kapag may oras ako. Salamat Young Master Ye. Pagpasok ni Yehan sa sala, agad siyang tiningnan ng lahat. Na-notify na siya ni Yehan bago siya bumalik, kaya hindi nagulat ang lahat. Si Xiao Qingcheng ang unang sumugod patungo sa kanya. Kuya, sinabi rin ng master na dinala niya ako para hanapin ka sa maikling panahon. Hindi ko inaasahan na babalik ka ngayon. Bumalik ka ba para sunduin ako para maglaro? Si Little Qingcheng ay nakasabit sa katawan ni Yehan na parang pusit, na may isang pares ng nakatingin kay Yehan ng malalaking mata, puno sila ng pag-asa. Sige, ang matandang bastardo na iyon na iyong master ay nagsinungaling sa iyo, bumaba ka muna, maiinggit ang mga hipag mo mamaya. Tinapik ni Yehan ang ulo ni Xiao Qingcheng. Hindi magsisinungaling sa akin ang master. Kung naglakas loob siyang magsinungaling sa akin, itatapon ko ang kanyang garapon ng alak. Ang aking kapatid ang pinakamasama, sinasamantala ang iba. Paano sila maiinggit sa aking nakababatang kapatid na si Yuner, tama ba? Kapatid na Yuner. Pagkatapos magsalita, iniharap ng batang babae ang kanyang ulo, nakatingin kay Joe Yuner at sa iba pa ng malalaking dalisay na mata. Tingnan mo, Sister Hulfeng, sasabihin ko sa iyo na nasa sire mo ang iyong anak na babae. Lahat ay tumawa sina Joe Yuner. Tumayo si Yan Qingmo at nagsabi ng may pag-aalala, anak, kumain ka na ba? Gagawin ito ni nanay para sa iyo. Hindi na kailangan, nanay, kumain na ako kanina.
Lumapit si Yehan para umupo kasama si Xiao Qingcheng sa kanyang mga bisig, at ngumiti kay Zhou Mingshan, Master, nasanay ka na ba sa pamumuhay dito? Hehe, napakaraming tao ang nakakasama sa akin, isang matandang lalaki, paano ako hindi masasanay, pero wala ka, nga pala, huwag mong kalimutan ang kompetisyon sa pag-ukit sa Olympic League Las Vegas, 2 buwan na lang ang natitira malapit na itong magsimula. Nakangiting sabi ni Zhou Mingshan. Sige, ipaalala mo lang sa akin kapag dumating na ang oras, at nangako akong magdadala ako ng kampyon pabalik. Ngumisi si Yehan, at saka bumagsak ang kanyang mga mata sa tiyan ni Huang Nishiang. Pagkalipas ng ilang buwan, ang tiyan ni Huang Nishiang ay naging mas malaki kaysa dati. Parang lumalaki ng lumalaki. Huwag kang tumingin, maaga pa, ang batang ito ay kailangang manatili doon ng ilang buwan pa. Nakikita ang mga mata ni Yehan na tumitingin, masaya si Huang Nishiang, hinahaplos ang kanyang tiyan, ang maliit na buhay sa loob ay ang bunga ng kanya at ni Yehan. Sa tingin ko ang lalaking ito ay naghihintay na yakapin ang batang lalaki bukas, tingnan mo ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Binigyan ni Zhou Yuner si Yehan ng isang masamang tingin. Sa katunayan, gusto rin niyang magkaroon ng anak na kanya at ni Yehan. Hindi lang ang anak ko ang naghihintay, ako, bilang isang lola, ay naghihintay din na magkaroon ng apo. Ngumiti si Yan Qingmo, at pagkatapos ay sinabi kay Yehan, nga pala, anak, ang mga tao mula sa aking kumpanya ay darating bukas, sakto lang para bumalik ka. Makikita mo ako noon, ibibigay ko na sa mga manugang ang lahat ng gawain ng kumpanya, at mula ngayon, aalagaan ko na lang ang aking apo. Matapos makipag-chat sa kanyang pamilya ng ilang sandali, naglakad si Yehan patungo sa tirahan ni na Sun Bumi at Zhou Lai. Opisyal na bubuksan ang Tianlong Martial Arts School bukas, at dapat dumalo sina Sun Bumi at Zhou Lai bilang mga instructor. Old Sun, Brother Zhou. Pumasok si Yehan sa kanilang tirahan at nakita na nagiinom ng tsa sina Sun Bumi at Zhou Lai sa looban. Hehe, Xiaohan, halika, umupo ka at sabihin mo sa amin ang sitwasyon sa Hilaga. Hindi ako sumama sa iyo sa Hilaga. Talagang medyo nag-aalala ako sa puso ko. Umupo si Yehan ng may ngiti, at sinabi, huwag kang mag-alala, lahat ng bagay sa Hilaga ay nasa kontrol pa rin, ang Tianlong Martial Arts School ay magbibigay sa iyo ng problema sa susunod. Ngumiti si Zhou Lai at sinabi, Hanzi, bakit mo sinasabi ito? Tayong dalawa ang mga nakatatanda ng Tianlong, at nangyayari na si Elder Sun ay may bagong ideya at gusto niyang makipag-chat sa iyo, sa tingin ko ay posible ito. Tumingin si Sun Bumi kay Yehan at sinabi, Xiaohan, gusto kong gawing isang sinaunang paaralan ng martial arts ang Tianlong Martial Arts School sa lungsod. Dapat mong malaman na ang mga pangunahing paaralan tulad ng Shaolin, Wudang, at MA ay nahahati sa panlabas na mga sekta at panloob na mga sekta. Ang mga talento ng sekta ang tunay na mga masters. Sa ngayon, ang Tianlong Martial Arts School ay nagre-recruit ng mga talento mula sa lipunan. Ang Tianlong Martial Arts School ay binago sa panloob at panlabas na mga looban, ang mga tao mula sa panlabas na looban ay nagtatrabaho para sa Tianlong Bodyguard Group, at ang mga taong may mataas na talento sa paglilinang mula sa panloob na looban ay sumali sa Tianlong, upang ang ating Tianlong ay may patuloy na daloy ng mga puwersang pang-backup na sumali. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yehan, ito nga ay isang napakahusay na ideya. Ang orihinal na intensyon ni Yehan na magtatag ng Tianlong Martial Arts School ay upang isaalang-alang ang hinaharap na pag-unlad ng Tianlong Bodyguard Group upang paghiwalayin ang Tianlong Bodyguard Group mula sa Tianlong. Isinasaalang-alang na ang Tianlong ay umunlad at perpekto sa lahat ng aspeto sa kasalukuyan, at maraming mga masters. Gayunpaman, kung gusto mong ihambing ito sa mga dakilang sekta sa sinaunang martial arts, tila medyo kulang. Bukod dito, sa hinaharap, ang mga talento na kailangan ng Tianlong ay hindi lamang ang mga taong ito sa kasalukuyan, ngunit kailangan din ng patuloy na daloy ng sariwang dugo na sumali, upang matiyak na ang Tianlong ay hindi mauubos sa labanan. Mr. Sun, napakahusay ng iyong ideya. Pumayag ako. Kapag dumating na ang oras, ikaw at si Brother Joe ay makikipag-usap kay Yin Yaifei. Ang Tianlong Martial Arts School ay mahahati sa panloob na looban at panlabas na looban. Ginawa ni Yehan ang pangwakas na desisyon. Ngumiti si Sun Bumi, hanggat pumapayag ka, hindi magiging problema ang pagpapatupad nito. Sa oras na iyon, tiyak na pipili si Zhou Lai at ako ng isang grupo ng mga piling tao na may napakataas na talento sa paglilinang. Sa ganitong paraan, kahit na natalo ang ating Tianlong sa labanan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng kapangyarihan sa pang-backup.
Matapos magpasya sa plano sa hinaharap ng Tianlong Martial Arts School, nakipag-chat si Yehan kina Son Bumir at Jolai ng ilang sandali, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kabilang panig ng villa. Gayunpaman, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, dalawang figure ang lumitaw sa oras na ito. Pumasok ito sa paningin ni Yehan. Matandang lalaki, matandang kaibigan, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Lumapit si Yehan. Ang baliw at ang magulo na matandang lalaki ay nakaupo nang nakatawid ang mga binti sa lupa ng walang pakialam. Narinig ang mga salita ni Yehan, tiningnan siya ng baliw, sinabi, ikaw na anak ng isang asong babae, bumalik ka na ngayon, hindi ka ba natatakot na makuha ang iyong lumang pugad sa hilaga? Kabanata 823. Walang silbi ang matakot. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Natatakot ako na hindi siya darating ngayon. Mahina ang ngiti ni Yehan, umupo sa tabi ng magulo na matandang lalaki, at kinuha ang espiritu ng matandang lalaki para uminom ng isang lagok. Mabaho na bata, mag-ingat ka, Dawis, ako lang ang may ganitong stock. Binigyan ng matandang lalaki si Yehan ng isang tingin, at agad na kinuha ang garapon ng alak mula sa kamay ni Yehan. Nang marinig ito, nag-arko ang mga labi ni Yehan at sinabi, sige, matandang lalaki, hindi kita nakita nang ikaw ay libre, sabihin mo sa akin, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Huwag mong sabihin sa akin na nakatingin kayong dalawa sa mga bituin at buwan. Hindi ang uri ng taong marunong magpahalaga sa Fenggeo. Ikaw na anak ng isang asong babae, mukhang gumawa ng ilang hakbang ang sinaunang mundo ng martial arts. Sa tingin ko hindi magiging maganda ang sitwasyon mo sa hilaga sa pagkakataong ito, sabi ng baliw. Normal na para sa sinaunang mundo ng martial arts na gumalaw. Tumango si Yehan. Sumali siya sa Iron Leg Gate noong una, at matapos niyang sirain ang Iron Leg Gate, naisip ni Yehan ang problemang ito, at ang relasyon sa pagitan ng iba't ibang sekta ng sinaunang mundo ng martial arts. Hindi hahayaan ni Yehan ang kanyang mga sama ng loob at sama ng loob. Kahit na hindi pa gumawa ng anumang hakbang ang sinaunang mundo ng martial arts sa ngayon dahil natatakot sila sa mga taong nakatayo sa tabi niya. Sa huli, magkakaharap sila. Si Zong ay may sariling plano ng maaga. Sabi ng magulo na matandang lalaki, bata, maglalakbay ako sa hilaga kapag may oras ako kamakailan. Tungkol sa kung bakit hindi ka nagtatanong ngayon, ang batang si Merong, huwag mo siyang hawakan sa ngayon. Kahit na may pagkakataon ka, hindi mo magagawa. Hindi pa dumating ang oras, at gusto ko pa rin kumuha ng isang bagay mula sa kanya. Nang marinig ito, nanahimik si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, sige, hihintayin kita sa hilaga, pero nagtataka ako, ano ang tungkol kay Merong Chando ang interesado sa iyo? Huwag ka nang magtanong tungkol dito, wala namang kinalaman sa iyo. Uminom ng isang lagok ng alak ang magulo na matandang lalaki. Hindi na bago kay Yehan ang ugali ng magulo na matandang lalaki na maglaro ng mga charades, at pagkatapos ay tumayo siya at sinabi, kung walang mga aksidente, maaaring magkaroon ng kaguluhan sa hilaga sa lalong madaling panahon. Matandang lalaki, maipapangako ko sa iyo na hindi siya gagalawin ng pansamantala, ngunit hindi ko masisiguro na ang oras na ito ay magtatagal. Kung mayroon kang anumang plano, mas mabuting kumilos ka ng mabilis. Sabi ng magulo na matandang lalaki, huwag kang mag-alala, hindi ko ipagpapaliban ang malaking kaganapan ng iyong anak. Tumango si Yehan, hindi na niya maipagpapaliban ang usapin tungkol kay Merong Chando, handa nang kumilos ang sinaunang mundo ng martial arts, ang sitwasyon ay magiging mas masama para sa kanya, at kailangan niyang harapin ang mga dapat tanggalin isa-isa. Matandang lalaki, babalik ako sa hilaga kapag may oras ako. Kailangan ko ang iyong tulong sa ilang mga bagay. Matapos magsalita, lumingon at umalis si Yehan. Naglakas loob siyang bumalik sa timog ng malaki. Maraming bagay ang naplano na sa kanyang isip. Hindi siya madaling tapakan sa pagkakataong ito. Hindi ko pa rin maunawaan kung ano ang iniisip ng bastardo na ito ngayon. Umiling ang baliw at sinabi. Ngumisi ang magulo na matandang lalaki at sinabi, ito ay isang magandang bagay. Hindi mo maunawaan, baliw. Paano mauunawaan ng mga tagalabas? Naglakad siya sa daang ito, at dapat siyang maging ganito. Kung siya ay masyadong pangkaraniwan, paano siya tatayo sa panahong ito? Kinabukasan, opisyal na binuksan ang Tianlong Martial Arts School. Maaga nang nagising si Yehan, naghugas at nagbihis, at nakasuot ng maayos na itim na suit. Masigla at guwapo siya. Immortal at Jolai ay nagtungo sa Tianlong Martial Arts School. Ang Tianlong Martial Arts School ay itinatag sa labas ng Shanghai City. Ang malaking paaralan ay sumasakop sa isang malaking lugar. Ang mga pasilidad at lugar ay inihanda sa lahat ng aspeto. Mayroon itong relasyon at reputasyon ni Yehan.
Sa seremonya ng pagbubukas ng Tianlong Martial Arts School, karamihan sa mga kilalang tao sa Shanghai City ay narito lahat, hindi nabanggitin ang Shanghai City, kahit na sa timog, kakaunti lang ang mga taong hindi nagbibigay ng mukha sa sikat na Huaxia Youth na iyon. Nang dumating si Yehan dito, narito na si Yin Yaifei. Ang malaking pulang carpet ay umaabot mula sa labas ng paaralan hanggang sa podium sa loob ng paaralan. Sa ilalim ng podium, may mga kalahok na narito na, Young Master Tang at Lin Bo. Ang dalawa sa kanila ay tumutulong sa kanilang mga buhay. Nakita rin ni Yehan sina Tang Jiangguo at ang kalihim ng komite ng partido ng munisipyo na pumapasok sa karamihan, pati na rin ang ilang mga mukha na mas pamilyar kay Yehan. Dam, itinayo mo ba ang paaralan o tayo? Mas huli ka pa kaysa sa ating dalawa. Pagkatapos ng mahabang distansya, natagpuan ni Young Master Tang si Yehan, at pagkatapos ay dinala si Lin Bomo, nakaharap kay Yehan simulan ang pag-iyak. Ngumiti si Yehan at sinabi, okay, alam kong nagtrabaho ka ng husto, ililibre kita mamaya, okay lang. Sabi ni Young Master Tang, halos ganun na rin. Pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas, tutupad ka ng iyong pangako. Ngumiti si Lin Bomo at sinabi, Hanzi, ngayon ang pagbubukas ng Tianlong Martial Arts School. Ayon sa mga patakaran, ikaw, ang punong guro, ay kailangang umakyat sa entablado at magsabi ng ilang salita. Anyway, ang mga taong ito ay narito ngayon para sa iyo. Brother Lin, huwag mo akong ilibing. Paano ako magmumukhang punong guro? Mahina ang sabi ni Yehan. Hindi makatotohanan para sa kanya, isang lalaki na may duguan ng mga kamay, na maging punong guro. Ang huling mga taong sinanay ng Tianlong Martial Arts School ay karaniwang madudumihan ng dugo. Hindi ka mukhang kailangan gawin iyon. Ngayon, pinapanood ka ng lahat sa Shanghai City, ang punong guro, magsalita sa entablado. Ang posisyon na ito ay nakalaan para sa iyo. Sino ang gagawa nito kung hindi ikaw? Ngumisi si Lin Bomo. Dumating din si Yin Yaifei sa oras na ito, sinusundan ni Yin Roonan. Ang dalawang magkaparehong kapatid na babae ay nakatayo ng magkasama, ginagawa ang seremonya ng pagbubukas na isang dagdag na magandang tanawin. Bakit ka pumunta rito? Halos kalahating oras nang naghihintay sa iyo si Mayor Tang. Lumapit si Yin Yaifei at tiningnan si Yehan, pagkatapos ay maingat na inayos ang kanyang kwelyo, ngumuso si Yin Roonan at sinabi, ang hands of shopkeeper na ito ay mabuti, pero ikaw, isang babae, handa kang magtiis at maging isang baka. Hindi na pinansin ni Yehan ang mga salita ni Yin Roonan, ngumiti siya at sinabi, hindi pa rin huli o maaga, pero na, puntahan natin sina Tito Tang at ang iba pa. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang naglakad, nakita na ni Tang Jiangguo na papalapit na si Yehan, tumayo siya at ngumiti, Xiao Han, abala ka ngayon, hindi madaling makita ka, halika, umupo ka. Ngumiti si Yehan at sinabi, Tito Tang, ako ay isang ligaw na tao, at karaniwang hindi ako nag-aalala tungkol sa pamilya. Kapag naging host ako, dapat kang gumawa ng pabor sa akin, Tito Tang. Kalihim-li, ikaw rin, kumusta ang lokasyon sa Brilliant Hotel? Panipi. Haha, Yehan, huwag kang mag-alala, ikaw at ako, Tito Tang, ay tiyak na naroon. Ngumiti si Li Yiman mula sa gilid. Ngayon, ang pagkakakilanlan ni Yehan ay hindi na ang maliit na henyo na doktor noon. Makatitingala at ngayon ay makakain na rin kasama niya, hindi lamang nito mapapalapit ang relasyon, kundi isang uri din ng kapital sa larangan ng politika. Kabanata 824. Ngumiti si Tang Jiangguo kay Yehan, Xiao Han, hindi ka tahimik kamakailan. Kahit na hindi ka matutulungan ni Tito Tang, ang Tianlong Martial Arts School ay tiyak na magbibigay sa iyo ng berdeng ilaw sa lahat ng aspeto sa hinaharap. Tito Tang, hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na nagkakamali. Ngumiti si Yehan. Ikaw na bata, ang Tianlong Martial Arts Academy ay naglilinang ng mga talento para sa lipunan. Bibigyan kita ng ilang kaginhawaan. Paano ito maituturing na isang pagkakamali? Nakangiting pagalit si Tang Jiangguo. Ang mga salitang ito ay nagpatawa kina Sun Bumi at Zhou. Ang mga talento na nilinang ng paaralan ay tiyak na mga piling tao sa mga piling tao sa mortal na mundong ito. Di nagtagal, opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagbubukas. Nakasuot ng matingkad na pulang damit si Yin Yaifei at nagsalita sa entablado. Ang malinaw na boses ay dumaloy sa puso ng mga tao na naruroon na parang isang daloy ng malinaw na tubig na nagdulot sa maraming tao na tumutok sa kanya.
Sina Yin Yifei Jo Yuner at Jo Yuner ay kasalukuyang dalawa sa pinakamagagandang rosa sa negosyo ng Shanghai City, at sikat sila sa malayo at malawak kahit nasa timog, ngunit ang sinumang may kaunting kakayahan ay nakakaalam na kahit na maganda ang dalawang rezang ito, matitinik, sino ang maglakas loob na hawakan sila, tiyak na naghahanap ng kamatayan, dahil si Yehan ay nakatayo sa likod ng dalawang rezang ito. Tanungin mo lang, sino ang maglakas loob na agawin ang babae ni Yehan? Matapos magsalita si Yin Yifei, si Yehan naman ang umakyat sa entablado. Si Yehan, na nakasuot ng itim na suit ngayon, ay napakagwapo rin, na mahirap icon actress sa Panginoon ng mundo sa ilalim ng lupa. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga kaibigan mula sa Shanghai City sa pagdalo sa amin. Ang layunin ng Tianlong Martial Arts School ay upang bigyang daan ang mga may kakayahang tao na gumawa ng mga bagay na may kakayahan. Walang sino man sa mundong ito ang dapat mailibing. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang. Ang bawat isa ay may potensyal na maging isang kabayo na tumatakbo ng 1,000 milya. Ang susi ay kung mayroon bang bowl na makakatuklas. Ang Tianlong Martial Arts School ay isang lugar upang maghukay ng mga talento at lumikha ng mga talento. Sa panahon ng pag-unlad ng Tianlong Martial Arts School sa hinaharap, malugod kang lahat na mag-supervise ang instructor. Ipakalat natin ang mga salita ng Tianlong Martial Arts School sa Shanghai City hanggang sa timog, upang ang mga taong may malalaking pangarap sa lipunan ay ipagmamalaki na pumasok sa Tianlong Martial Arts School. Salamat. Matapos bumagsak ang mga salita ni Yehan, sumabog ang madla sa malakas na palakpakan. Pagkatapos, nagsimula ang seremonya ng pagputol ng ribbon. Pinangunahan ni Tang Jiangguo ang isang grupo ng mga piling tao mula sa politika at negosyo sa entablado, at matapos magsalita ng isang masigasig na talumpati, pinutol niya mismo ang ribbon, mayroong mga pagsabog ng paputok sa paligid, at opisyal na natapos ang seremonya ng pagbubukas ng Tianlong Martial Arts School. Sa tanghalian, nag-entertain ng mga bisita si Yehan sa Brilliant Hotel. Maraming mga taong nagpunta sa seremonya ng pagbubukas ang naruroon. Isang bagay ng mukha ang makakain kasama si Yehan, ang sikat na batang Panginoon ng China. Natapos na ang lahat ng trabaho, dumating na ang oras ng halos 3:00 ng hapon, natapos na ang seremonya ng pagbubukas ng Tianlong Martial Arts School, hindi nakilahok si Yehan sa susunod na bagay. Kagabi sinabi ni Yan Qingmo na ngayon ang kanyang mga tao mula sa Yanjing Company ay darating dito gawin ang seremonya ng paglilipat kay Jo Yuner, at maghanda na ilipat ang kumpanya sa Yanjing City kay Jo Yuner, ang manugang. Kahit na walang kinalaman sa bagay na ito si Yehan, kailangan pa rin niyang bumalik at tingnan. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Yehan pabalik sa Phoenix Villa. Pagkatapos ay parada ang kotse, biglang napansin ni Yehan na masyadong maraming tao sa kanyang garahe. Dalawang kotse, mukhang dumating na ang mga tao mula sa kumpanya ni Yan Qingmo. Nang bumalik si Yehan sa bahay, nakita niyang talagang may ilang karagdagang tao sa sala. Anak, bumalik ka na. Halika, ipakikilala kita sa isang tao. Nakita si Yehan na pumasok, agad siyang nakita ni Yan Qingmo, ang ina, at pagkatapos ay lumapit para hawakan ang kanyang kamay. Malabog. Sa oras na ito, isang kakaibang tingin ang bumagsak kay Yehan, at may ilang elemento ng pagkabigla sa boses na iyon. Lumingon si Yehan para tumingin, at may isang napakagandang batang babae na nakaupo sa tapat niya, nakatayo sa likod ng batang babae. May ilang mga maliit na sekretarya, at nakita na ni Yehan ang mga taong ito dati. Oh, ang mundong ito ay talagang maliit. Ngumisi si Yehan kay Ying Chenkyo. Anak, magkakakilala kayo. Tumingin si Yan Qingmo kay Yehan ng may pagdududa, tiningnan din ni na Jo Yuner at ng iba pa si Yehan ng may pag-uusisa, paano nakikilala ng lalaking ito ang lahat ng mga kagandahan. Nanay, nagkita na kami minsan nang kami ay nasa Hilagang Kanluran. Mahinang ngumiti si Yehan. Godmother, siya ba ang iyong anak? Hindi makapaniwala si Ying Chenkyo, ang apprentice na ito na sinamantala siya sa Hilagang Kanluran ay anak pala ni Yan Qingmo. Nagulat din ang mga maliit na sekretarya sa likod ni Ying Chenkyo. Ang binata sa harap niya ay anak ng chairman. Hindi ba siya ang hinaharap na prinsipe ng Tenglong Group? Chenkyo, siya ang aking anak. Ang pangalan niya ay Yehan. Mukhang napaka-destino ninyo. Ngumiti si Yan Qingmo at sinabi kay Yehan, anak, si Chenkyo ay isang ulilan na pinag-ampon ko noong bata pa ako. Orihinal na ang pangalang Chenkyo ay iniwan ito ng iyong patay na ama para sa iyo, ngunit sa kasamaang palad hindi mo ito magagamit noon. Matapos kong ampunan si Chenkyo, binago ko ang kanyang pangalan, kaya sa mga tuntunin ng relasyon, si Chenkyo ay ang iyong kapatid na babae sa Diyos.
Nang marinig ito, ngumisi si Yehan kay Ying Chenkyo, at sinabi, Miss Ying, mukhang magkakamag-anak pa rin tayo. Mukhang hindi mo na magagamit ang titulong apprentice sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, si Ying Chenkyo, na alam na ang katotohanan na anak ni Yan Qingmo si Yehan, ay nagpout at sinabi kay Yan Qingmo, Godmother, ang mga kamay ng kapatid na ito sa Diyos ay napaka-dishonest, kahit na ang aking kapatid na babae sa Diyos ay mura din. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Yehan. Kung alam niyang ulila si Ying Chenkyo na pinag-ampon ni Yan Qingmo, paano niya nagawa iyon? Bukod dito, siya ay magaan ang loob upang tulungan ang babaeng ito sa hilagang kanluran, at hindi ito taos puso. Samantalahin mo siya. Nang marinig ang mga salita ni Ying Chenkyo, tiningnan ni na Jo Yuner at ng iba pa si Yehan ng hindi maganda, ang lalaking ito ay talagang hindi tapat, nagkakagulo siya sa mga bulaklak ng mag-isa, at ngayon ay pinalawak pa niya ang kanyang kamay sa kanyang kapatid na babae sa Diyos. Sa sandaling ito, kung alam ni Yehan kung ano ang iniisip ni na Jo Yuner at ng iba pa, kailangan niyang takpan ang bibig ni Ying Chenkyo ng tape. Maaari bang tumigil ang babaeng ito sa pagiging matapang at direkta? Talagang hindi niya ito sinasadya noon. Kapatid na Yuner, mukhang may mga taong nagnanakaw ng pagkain sa labas sa likod natin. Mahinang humihikab si Ho Feng, ang kanyang magagandang mata ay naglibot kay Yehan pabalik-balik. Normal lang, wala bang amoy ang mga bulaklak sa bahay kaysa sa mga ligaw na bulaklak? Binigyan ni Jo Yuner si Yehan ng isang matigas na tingin. Mukhang magkakaroon ng dagdag na ina ang ating maliit na sanggol. Hinawakan ni Huang Nishang ang kanyang tiyan at sinabi ng may kalahating ngiti. Tigil, 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 paano mo mapapakinggan ang mga panig niyang salita, wala talaga akong ginawa. Nakangiting sabi ni Yehan, si Ying Chenkyo, isang patay na babae, gustong magdulot ng isang kolektibong paghihimagsik sa kanyang harem. Sige, Chenkyo, hindi ba natin alam kung sino siya? Tingnan mo, hindi ka ba sinamantala ng hindi mo namamaliin? Kung sa tingin mo ay isang kawalan, maaari mo ring ibalik ito. Yanzihan kilala na niya si Ying Chenkyo mula noong sila ay bata pa, at maganda ang kanilang samahan. Ngayon ay binuksan nila ang kanilang mga bibig upang ipagtanggol si Yehan. Si Zihan pa rin ang nakakaunawa sa akin. Biglang naramdaman ni Yehan na nakahanap siya ng isang matalik na kaibigan, at iniisip niya sa kanyang puso kung dapat ba siyang magpalipas ng gabi sa silid ni Yan Zihan. Kabanata 825. Zihan, kumbinsido ako sa iyo. Ang lalaking ito ay hindi dapat masyadong palayawin. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa labas buong araw, marahil marami siyang anak sa labas. Lumingon si Ying Chenkyo kay Yehan. Muling nag-arko ang kanyang mga labi at nagpatuloy, lumalabas na ikaw ang Yehan na lagi ng pinag-uusapan ni Sister Zixen. Kung ako si Sister Zixen, tiyak na makakalimutan kita, isang malaking tanga. Nangang Zixen. Kumislap ang mga mata ni na Jo Yuner at ng iba pa. Ang aktres na ang reputasyon ay kumalat sa buong Asya, ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Sa mga babaeng kilala ni na Jo Yuner at ng iba pa, sina Yan Qingmo at Bei Gongxiaoer mula sa Mount Emei lang ang makakapareha sa kanya. Siyempre, bukod kay Ho Feng, hindi pa nakikilala ni na Jo Yuner at ng iba pa si Lina, ang diyosa ng kanlurang hukuman, at ang kanyang kagandahan ay hindi nagpapahuli sa kay Nangang Zixen. Sabi ko, Miss Ying, gagawin mo ba iyon sa iyong kapatid? Binigyan ni Yehan si Ying Chenkyo ng isang blankong tingin, ang babaeng ito ay narito lang upang magdulot ng gulo para sa kanya. Bakit hindi mo sasabihin ang katotohanan? Binigyan ni Ying Chenkyo si Yehan ng isang blankong tingin upang hindi matalo. Sa oras na ito, ngumiti si Yan Qingmo at sinabi, sige, huwag mong gawing magkaaway ang dalawang kapatid mo kapag nagkita sila, paano ka mabubuhay sa hinaharap. Nang marinig ito, agad na sumuko si Yehan at sinabi, Nanay, kung makakasama ako sa kanya, mas gugustuhin kong mawalan ng 2 taon sa aking buhay. Ikaw na bata, ano ba ang pinagsasabi mo? Sinaman ang tingin ni Yan Qingmo si Yehan. Sige, kayo na ang mag-usap, lalabas ako at sasagutin ang telepono. Sa oras na ito, tumawag si Zhao Hengtian, na nasa North China. Lumabas si Yehan sa bilya upang sagutin ang telepono, at sinabi, Brother Zhao, ano ang sitwasyon ngayon? Sa telepono, sinabi ni Zhao Hengtian, Xiaohan, tama ang hula mo, handa nang umatake si Merong Tian, ayon sa mga ulat mula sa mga miyembro ng ating Dark Hall sa Inner Mongolia. Sina Merong Chando, Beiming Longbo at Ghost Servant ay nagdala kasama ang mga masters na sumugod patungo sa Shaanxi, sa tingin ko magkakaroon ng matinding labanan dito ngayong gabi. Ngumiti si Yehan at sinabi, ito ay isang makatwirang bagay.
Umalis ako sa hilaga. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataon, sila ay magiging tanga. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi ka na namamahala sa pangkalahatang sitwasyon dito sa Shaanxi, ang kombinasyon ng 3 taong ito, medyo na-overwhelm kami dito. Nakakunot noong sinabi ni Zhao Hengtian. Wala namang problema. Ngumiti si Yehan, kung kaya mong pigilan, pigilan mo. Kung hindi mo mapigilan, ibigay mo sa kanila ang Land Eagle Subaltar. Hindi na kailangang makipaglaban para sa isang sandaling pakinabang o pagkawala. Hanggat mayroon pa tayong mga tao, maaari nating kunin ito pabalik sa lalong madaling panahon. Xiao Han, ano ang ibig mong sabihin? Nagtanong si Zhao Hengtian na medyo nag-aalinlangan. Ngumiti si Yehan at sinabi, may isang trick sa Art of War ni Sun Tzu na tinatawag na luring the enemy deep. Nang marinig ito, ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, naiintindihan ko, mukhang gagawa ka ng isang malaking hakbang para sa mga taong ito, ngunit sa sandaling iwanan natin ang Diying Branch, babalik ba tayo sa hilagang kanluran? Hindi. Sabi ni Yehan, pumunta muna sa lambak ng lumang bahay ng pamilya Chen. Binalaan ko na si Mrs. Chen. Ang lupain doon ay maaaring atakehin at ipagtanggol. Kailangan kong maglaro ng mga trick kay Merong Chando, upang ang taong ito ay makapagtakbo sa magkabilang dulo, at hindi niya kayang tingnan ang isa't isa. Tumanggaw si Zhao Hengtian, at sinabi, sige, makikinig kami sa iyong mga kaayusan, ngunit mas mabuting magmadali ka para kontrolin ang sitwasyon sa North China sa lalong madaling panahon. Sa sandaling mangyari ang isang hindi inaasahang bagay, lahat ng naunang pagsisikap na ginawa natin ay magiging walang kabuluhan. Brother Zhao, darating ako sa Taiyuan sa loob ng 2 araw, at ang sitwasyon ay nasa kontrol pa rin natin. Nakangiting ibinaba ni Yehan ang telepono, at pagkatapos ay tumawag siya ng isa pa, babaeng nagpapainit ng kama, ikaw naman ang susunod. Panahon na para kumilos. Nang marinig ito, isang tawa ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono at sinabi, sigurado ka bang ipinapangako ko sa iyo? Sabi ni Yehan, syempre, kahit nagagamit ka ng lahat ng paraan upang maglaro ng mga trick at trick, pagdating sa mga pangako, naniniwala akong ikaw ay kasing dedikado ko. Ngumiti si Zhou Banro at sinabi, sige, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kung tama ako, gusto mong hikayatin si Naren Miitian na salakayin ang kapatagan. Matalino, sino ang nakakakilala sa akin, Zhou Prajna? Nakangising sabi ni Yehan. Sinabi ni Zhou Prajna, ilang beses na akong nakipaglaban sa iyo, kung hindi ko pa rin maunawaan ang iyong isip, kung gayon ako, Zhou Prajna, ay hindi karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilya Zhou. Well, dahil natalo na ako sa iyo sa pangalawang pagkakataon, tutuperin ko ang aking pangako. Ang orihinal na pangako, ngunit huwag kalimutan, may utang ka pa rin sa akin. Sabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, pagkatapos mong tuparin ang iyong pangako sa akin, tiyak na tutulungan kita na mahanap ang Suzakuling. Sinabi ni Zhou Prajna, hindi mo na kailangang hanapin ito, mayroon na akong ideya, at kailangan mo lang akong tulungan na makuha ito pabalik. Sige, kahit na ito ay isang bundok ng mga espada at isang dagat ng apoy, tutulungan kitang gawin ito. Nakangiting sabi ni Yehan. Ang pakikitungo kay Zhou Banro noon ay wala ng iba kundi 2 bagay. Hanggat nakamit ang 2 puntong ito, kung gayon si Zhou Banro, isang masama at matalino na babae, ay gagamitin niya. Bagaman medyo mapanganib ang hakbang na ito noong una, ngunit sa tulong ng isang matalino na babae tulad ni Zhou Banro, handa siyang subukan ito. Deal, tutulungan kita sa iyong mga trick. Matapos magsalita, ibinaba ni Zhou Banro ang telepono. Ngumiti si Yehan at ibinaba ang telepono, kaya ano kung wala siya sa North China. Nasa timog siya, kaya makontrol niya rin ang sitwasyon sa North China, ngunit ang nagpapasaya kay Yehan ay si Zhou Prajna, isang masama at matalino na babae, ay sa wakas ay tumayo sa kanyang tabi. Kabanata 826. Matagal na, sa totoo lang, may buhol sa puso ni Yehan, iyon ay, ang mga tao sa paligid niya ay mga general lamang, hindi mga pantas. Kahit na hindi imposibleng gampanan niya ang 2 tungkulin, sa sandaling wala siya, mapapahamak sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Kung walang pantas na katulad niya upang kontrolin ang sitwasyon, malamang na masira ang Tianlong. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yehan na sumang-ayon na makipagkasundo kay Zhou Banro. Kailangan siyang gamitin ng babaeng ito, kung hindi, noong siya ay nasa Central China, pinatay na sana niya si Zhou Banro. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nanalo siya sa taya sa pakikipagsapalaran na ito, at sa wakas ay pinili ni Zhou Banro na ipagkanulo si Naren Miitian at tumayo sa kanyang tabi. Siyempre,
Ang dahilan kung bakit sumang-ayon si Zhou Banroo kay Yehan ay hindi lamang dahil sa orihinal na pakikitungo, kundi dahil nakita niya ang mas malaking potensyal kay Yehan kaysa kay Nolan Mietian, at gusto niyang lubos na ipakita ang kanyang mga talento. Si Yehan ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Bukod dito, sa pagitan ni Zhou Banroo at Yehan, mayroon ding isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso na hindi naramdaman kay Nolan Mietian. Hilaga, Yanjing City. Lumitaw ang figure ni Zhou Prajna sa pangunahing bulwagan. Sa oras na ito, pinag-uusapan ni Nolan Mietian at ng mga bobo ang mga bagay-bagay sa bulwagan ng muling pagsilang. Banroo, tama ang pagdating mo. Dapat mong alam ang mga aksyon ng taong iyon sa Inner Mongolia, tama ba? Kinunot ang mga mata ni Nolan Mietian at sinabi habang pinapanood niyang naglalakad si Zhou Banroo. Ang misteryosong binata sa Inner Mongolia ay talo sa kanya sa Taiyuan. Para sa kanya, may napakalakas na hangarin na pumatay si Nolan Mietian. Noong nakaraan, marahil si Yehan lang ang makakapagdulot sa kanya ng hangarin na pumatay, ngunit ngayon, sa buhay na ito, sina Yehan at ang misteryosong binata ang mga target na gusto niyang tapakan. Tumango si Zhou Prajna at sinabi, Nolan, ano sa tingin mo? Umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na maglaban. Tumawa ng malamig si Nolan Mietian, at sinabi, ngayon na bumalik na si Yehan sa timog, nang wala siya bilang gulugad sa Shaanxi, tiyak na hindi niya mapipigilan ang misteryosong binata na kumokontrol sa agila. Nasa Yanjing City ako, pinapanood silang magsumikap sa loob, makikinabang lang ako kung mamatay o mabuhay sila. Nang marinig ito, mahinahon na sinabi ni Zhou Prajna, Nolan, isa lang ang nakikita mo, ngunit hindi ang isa pa. Sa katunayan, ito ang ating pagkakataon ngayon. Hindi ang pinakamahusay na patakaran na manatiling tahimik kahit na nagmamahalan sila sa isa't isa. Nakikipaglaban, ang wakas ay mabuti lang para sa atin, ngunit kung maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito, hindi lang natin maalis ang lakas ng ating mga hinaharap na kalaban, ngunit maaari rin nating dalhin ka pabalik. Papayagan mo ba akong manalo ng isang lungsod? Kumunat ang noo ni Nolan Mietian at nagtanong, Hanro, hindi ko alam kung ano ang sinabi mo. Nolan, huwag mong kalimutan na noong siya ay nasa Taiyuan, tinapakan kanya ng kanyang sariling mga kamay at pinatalo ka sa lahat ng mukha. Hindi ka ba gustong manalo pabalik mula sa kanya? Mahinang ngumiti si Zhou Banroo. Nang marinig ito, isang malamig na hangarin na pumatay ang sumiray sa mukha ni Nolan Mietian, at sinabi niya, syempre gusto ko, pero may pagkakataon ba ngayon? Syempre, sinabi ni Zhou Prajna, Nolan, gaya ng sinabi ko kanina, nakikita mo lang ang mga benepisyo na dinala sa iyo ng laban sa pagitan ng dalawang panig. Ang lupain ay talagang walang depensa kung samantalahin natin ang pagkakataong ito upang salakayin ang Inner Mongolia at lipulin ang mga puwersa sa subaltar ng Tianying. Ha. Ito ay katumbas ng pagsampal sa bastardo na iyon sa mukha. Bago pa matapos magsalita si Zhou Banroo, tumawa ng malakas si Nolan Mietian, at tumawa siya, utos, sa sandaling matapos ang labanan sa Shaanxi, sasalakayin mo ang sangay ng Inner Mongolia Tianying, at hindi ako hahayaang makaligtas ang sinuman sa loob. Opo, Presidente. Nakikita ito, mahinang ngumiti si Zhou Banroo, lumingon at lumabas sa Hall of Reincarnation. Ginawa na niya ang gusto niyang gawin para kay Yehan, at pagkatapos ay nasa kanya na si Yehan na gawin ito. Sa ilang salita, pinagpas siya ni Nolan Mietian na salakayin ang Inner Mongolia. Alam ni Zhou Prajna ang kahinaan ni Nolan Mietian, siya ay mapagmataas at mapagmalaki, hindi niya kailanman pinapayagan ang anumang mantsa sa kanyang katawan, lalo na ang sinumang nakatayo sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, ang sangay ng Inner Mongolia Tianying ay walang laman, ito nga ay Nolan Mietian ang pagkakataon ni Lan Mietian na manalo pabalik. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay tumutulong din kay Yehan na hindi namamalayan na matapos ang kanyang susunod na plano. Sa kanila, ang pinakamasamang kapalaran lang ay maaaring kay Merong Chando. Sa lupain ng Shaanxi, ang sangay ng Diying. Naghihintay ng tahimik sina Zhao Hengtian at ang iba pa sa subaltar ng Diying sa ngayon, at narito rin ang matandang Master Chen, ito ang iniutos ni Yehan ng matagal bago bumalik sa timog. Dumarating pa ba ang mga bastardo na iyon? Halos hating gabi na. Hindi mapakali na tiningnan ni Lin Chi ang madilim na kalangitan sa gabi sa labas. Manahimik ka, bata. Magpapakita sila kapag dapat silang magpakita. Tinapik ni Leng Wolfei si Lin Chi sa balikat. Parating na. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni na Zhao Hengtian at Ji Chen ng isang maliwanag na ilaw ng sabay, at ang kanilang mga tingin ay nakatingin sa madilim na kalangitan sa gabi sa labas.
Sa oras na ito, ang mga figure ay sumugod sa ilalim ng kalangitan sa gabi at lumapag sa itim sa parisukat sa labas. Nakikita ito, naglakad sina Zhao Hengtian at Ginang Chen, sinusundan ng iba. Nakatingin sa unahan, may apat na figure na nakatayo sa harap ng grupo ng mga masters. Ang mga nasa gitna ay sina Merong Chando at Bane Ing Longbo, at ang kaliwa at kanan ay sina Jiyo Kungji at Ghost Servant. Hiem, mukhang handa ka ng mamatay ngayong gabi. Tiningnan ni Merong Chando ang mga taong ito, at isang nakakagulat na puot at hangarin na pumatay ang lumabas mula sa kanyang katawan ng mabaliw. Lumalabas na ang mga taong naglipol sa kanyang pamilya Merong noon ay narito lahat ngayon. Ang hanay na dumating ay talagang napakalakas, ngunit hindi sigurado kung kaya nilang patayin tayo. Walang pakialam na sinabi ni Zhao Hengtian. Sa panig ni Merong Chando, may 3 senior superintendent, kasama ang ghost servant, ang middle superintendent, at 200 masters. Kung gusto nilang makipaglaban hanggang sa kamatayan ngayong gabi, wala silang pagkakataong manalo. Kabanata 827. Hiem, ipapakita ko sa inyo. Kung wala siyehan ngayong gabi, ipapunta ko muna kayo sa impyerno, patayin silang lahat, at walang iwanan. Kumiwi si Merong Chando ng kanyang windbreaker, sinusundan ng kanyang utos, lahat ng masters sa paligid niya at sa likod niya ay sumugod patungo kina Zhao Hengtian at ang iba pa. Anak ko, iwanan mo sa akin. Tinitigan ni Old Master Chen si Merong Chando, ang kanyang matandang katawan ay sumugod palabas na parang tigre. Aasikasuhin ko si Bane Ing Longbo. Matapos magsalita, sumugod din si Zhao Hengtian patungo kay Bane Ing Longbo. Ang matandang taong ito ay medyo malakas, malaking tanga, tere na at salubungin siya sandali. Ang hangarin na pumatay sa mukha ni Lin Chi ay pinakawalan, at sumunod siya kay Silly Ben upang patayin si Jiyo Kungji. Kasama ni Merong Chando si Jiyo Kungji, at ang kanyang lakas ay samaire rin sa Darendo. Kahit na wala siyang kapangyarihan ng 9 na araw sa kanyang katawan, siya gayon paman, siya ay isang master na ang lakas ay umabot sa antas ng isang senior governor. Iwanan mo sa akin ang ghost servant. Pinatay ni Leng Wolfei ang ghost servant. 4 na general ng langit na dragon at mga general ng pilak na dragon, sumunod sa utos, sumama kayo sa akin upang pumatay. Sa oras na ito, dinala ni Chen Tianxing at Chen Tianxing ang lahat sa likod nila upang patayin sina Shen Ying at ang mga tao mula sa mga multo sa hilagang silangan. Nagsimula ang digmaan sa gabi sa sandaling ito. Hiem, Old Master Chen, nabigo si Wang Fo Kishan na sirain ang iyong pamilya Chen noong nakaraan, kaya gagawin ko ito ngayong gabi. Tinitigan ng Old Master Chen na bumaba na parang tigre at sinuntok siya sa harap niya, si Murong Tian ay malamig. Nakangiti, ang masasamang mata sa ilalim ng maskara ay biglang naging mapanganib, at nang tumuntong siya sa kanyang talampakan, isang alon ng kapangyarihan ang lumabas sa hangin. Haharap sa matandang Ji Chen, na sikat sa kanyang malakas na bahikwan, hindi siya umiwas. Nagbanggaan din siya ng isang napakasama na suntok. Sa isang iglap, ang mga kamao ng dalawa ay naging labis na nakakatakot, na parang 2 martilyo, sa sandali ng pakikipag-ugnay. Isang mapurol na tunog na parang kulog ang kumalat sa buong kalangitan sa gabi, at ang nakakatakot na mga alon ng hangin ay lumabas sa mundo, sumugod ng mabaliw. Ang figure ni Old Mrs. Chen ay hindi gumalaw, at matapos suntukin si Merong Chando, biglang humakbang ang kanyang matandang katawan, papalapit sa katawan ni Merong Chando sa isang kisap mata sa tila mabagal na bilis. Pagkatapos, ang kalahati ng kanyang mga balikat ay sumandal ng malakas sa katawan ni Merong Tian. Body Backer Stickers. Ito ay isang napakasama at malutong na galaw sa bahikwan, at ang kapangyarihan nito ay nakakagulat na malakas. Hindi alintana ang edad ni Mrs. Chen, ang kasanayang ito ay hindi magulo. Ang bahikwan ay perpekto sa isang kamay, lalo na ito ang Body Backing Sticker, na may pinakamatinding kapangyarihan. Sa sandaling hindi kayang tiisin ng umaatake ang epekto, ang lahat ng mga buto sa kanyang katawan ay masisira at babalik ang kanyang buhay sa impyerno. May isang lumang kasabihan, may taiji sa panitikan upang mapanatili ang mundo, at si Wo ay may baji upang matukoy ang universo. Mula sa pangungusap na ito, makikita natin kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng bahikwan. Nakatingin sa matandang lalaking nakasandal sa kanya sa harap niya, tumawa ng malamig si Merong Tian at sumigaw ng malakas. Agad ding pinakawalan ng isang malakas na puwersa mula sa kanyang katawan, kumalat sa buong kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Merong Chando ay kasing tigas ng bakal, ang kanyang katawan ay panahunan, at ang pagpapalabas ng kapangyarihan ng 9 na araw ay nagdulot sa kanyang katawan na maging kasing tigas ng isang nakakatakot na antas. Boom!
Isang marahas na banggaan ang nag-ugong sa langit at lupa. Ang galaw ay parang dalawang taluktok ng bundok na nagbanggaan ng mabaliw. Matapos bumagsak ang suntok na ito, ang mga katawan ni na Mrs. Chen at Merong Chando ay sumabog sa kalangitan sa gabi. Sa bawat hakbang na kanilang ibinabalik, may pagsabog sa kawalan sa likod nila, at ang puwersa ng pag-urong ay sumabog na ang hangin, pataas. Tinitigan ng dalawa ang isa't isa, kalmado at nakakatakot, at ang kanilang mga mukha ay sobrang pula. Hiem, matandang lalaki, ang Baji Backing Post ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Isang tingin ng kawalang interes ang sumiray sa mukha ni Merong Chando. Sige, pupapusin kita na matikman ang aking atake, Nine Suns Holy Dragon Feast. Bumagsak ang boses ni Merong Chando sa kalangitan sa gabi. Pagkatapos, ang kanyang kamao ay biglang sumuntok ng malakas patungo sa kawalan sa harap niya. Ang suntok na ito ay napakaganda. Sa suntok na ito, isang gintong ulo ang lumitaw ng bahagya sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang makapangyarihang banal na dragon ay umungal sa langit, sinusubukang punitin ang katawan ni Old Master Chen sa harap niya. Nine Suns Holy Dragon Feast. Nanigas ang mga mata ni Old Mrs. Chen, hindi siya naglakas loob na mag-aksaya, ang mga alon ng kapangyarihan ay pinakawalan mula sa kanyang katawan ng mabaliw, at lahat ay nagtipon sa kanyang mga kamao. Baji, Taizong Feast. Dalawang pares ng bakal na kamao ang sumuntok sa kalangitan sa gabi sa isang kritikal na bilis na parang liwanag, at sa wakas ay lumapag ng masama sa multo ng gintong dragon. Ang mapanirang puwersang ito ay nagtipon, at ang sumasabog na galaw ay hindi mailarawan, ngunit sa huli, ang gintong multo ng Shenlong ay mas malakas. Ang katawan ni Old Master Chen ay umatras ng paunti-unti sa kawalan, ang kanyang mukha ay sobrang puti, at ang kanyang mga matatandang palad ay nanginginig. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Merong Chando ay mukhang walang pakialam na parang harapan, at sinabi, Old Master Chen, kumusta ang pakiramdam mo? Kabanata 828. Hiem, bata, hindi ka pa sapat na nagsanay ng Nine Suns Holy Dragon Feast, at kung gusto mo akong kainin, maaari kang magsanay ng ilang taon pa. Malamig na umubo si Old Master Chen. Old Master Chen, sa tingin ko hindi kita mapapatay, ngunit mas masasaktan kita kaysa sa pagkuskus. Matapos magsalita, lumipad ang katawan ni Merong Chando, at ang kanyang anino lang ang makikita sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sinundan ng kanyang buong lakas sa kaliwa at kanan, ang malupit at walang kapantay na mga pag-atake ng kamao ay itinapon sa kalangitan sa gabi, at ang multo ng gintong dragon na may buong katawan ay umungal ng mabaliw, sumugod ng malakas patungo sa katawan ni Old Master Chen. Haharap sa kapangyarihan ng 9 na araw muli, kahit na alam ni Old Master Chen na hindi mataas ang tsansa na manalo, hindi rin siya umatras. Ang Bahikuan Technique ay sumuntok ng isang suntok pagkatapos ng isa sa kawalan, sinusubukang patayin ang multo ng dragon sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng 9 na araw ay hindi sobrang lakas, umabot na ito sa antas ng di-tao. Kahit na ang Bahikuan ni Old Master Chen ay sikat sa lakas, pagiging simple, at mabilis na paggalaw, hindi ito kasing lakas ng kapangyarihan ng 9 na araw. Kung ihahambing sa lakas, mas masahol pa ito. Isang daloy ng dugo ni Yinhong ang umapaw mula sa sulok ng bibig ni Old Master Chen, at ang kanyang katawan ay umatras ng mabaliw sa kalangitan sa gabi. Haharap sa malupit na pag-atake ni Merong Chando, hindi pa rin niya kayang pigilan ang pinsala pagkatapos ng lahat. Zhao Hengtian, umatras. Nang marinig ang mga salita ni Mrs. Chen, si Zhao Hengtian, na nakikipaglaban kay Baming Longbo, ay hindi nag-atubiling umatras. Umatras din sina Chen Tianxing at Chen Tiantian kasama ang 4 na dakilang general ng langit na dragon at mga general ng pilak na dragon sa oras na ito, at umatras din ang iba pang mga masters. Isa-isa nilang tinalikuran ang kanilang mga kalaban, at umatras patungo sa kalangitan sa gabi sa labas ng sub-altar ng Diing. Sa puntong ito, tinalakay na ng lahat ang puntong ito bago magsimula ang digmaan. Lumaban kung kaya mo, at tumakbo kung hindi mo kaya. Walang kailangang makipaglaban para sa pansamantalang pakinabang at pagkawala. Hiem, kung gusto mong umalis, hahabulin kita. Nakikita ito, malamig na umubo si Baming Longbo, at handa ng manguna sa mga tao upang habulin sila. Hindi na kailangan, hayaan mo silang umalis. Lumapit si Merong Chando sa kalangitan sa gabi, at sa wakas ay lumapag sa harap niya, nakatingin sa direksyon kung saan nawala sina Mrs. Chen at ang iba pa, na may hangin ng kay-abangan na nakasabit sa sulok ng kanyang bibig. Sa pakikitungo kay Yehan, siya sa wakas ay nanalo ng minsan. Panginoon ko, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang habulin sila. Sa sandaling dumating si Yehan, wala na tayong magandang pagkakataon.
Sinabi ni Baming Longbo. Sakto lang na dumating at patayin silang lahat ng magkasama. Tumawa ng malamig si Merong Chando at sinabi, Baming Longbo, ang mga taong ito ay makatatakas mula sa mga monghe, ngunit hindi mula sa mga templo. Pero tingnan natin kung saan sila pupunta. Susunod, dahan-dahan ko silang papatayin sa Taiyuan. Pinangunahan ni Merong Tian ang kanyang mga masters upang salakayin ang sub-forum ng Taiyuan City Ding, at kumalat ang balita sa susunod na araw. Ang kuta ni Yehan sa North China ay kinuha pabalik ng magdamag. Nagkagulo ang mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa. Alam mo, hindi pa nabibigo si Yehan mula nang siya ay umatake mula sa hilaga. Sunod-sunod niyang sinalakay ang mga lungsod at nayon, nasakop ang hilagang kanluran, sinakop ang North China at Shaanxi, at nanalo ng maraming laban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kuta sa North China ay ibinigay. Kukunin ito pabalik. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkabigo ni Yehan mula nang siya ay pumunta sa hilaga. Mukhang hindi kayang mabuhay ang Tianlong nang wala si Yehan. Ngayon na bumalik na si Yehan sa timog, ang misteryosong binata na may kapangyarihan ng Condor ay madaling kinuha ang sub-altar ng Ding. Ito ang unang pagkatalo ni Yehan sa hilaga. Totoo iyon. Narinig kong lahat ng puwersa ni Yehan ay umatras sa lumang bahay ng pamilya Chen sa Taiyuan. Kahit na hindi sila umatras sa hilagang kanluran, hanggat ang misteryosong binata ay maglunsad ng pangalawang pag-atake, maaaring hindi nila gustong umatras sa hilagang kanluran, maliban kung ito ay si Yehan. Sa pamamagitan lamang ng pagmamadali mula sa timog upang pangunahan ang pangkalahatang sitwasyon, magkakaroon tayo ng pagkakataong manalo. Hehe. Sa ganitong paraan, pagkatapos ni Nolan Mietian, natalo rin si Yehan sa kamay ng misteryosong binata na ito. Kahit na ang kompetisyong ito ay hindi tungkol sa lakas ng dalawang panig, ang pagkatalo ay isang pagkatalo. Biglang lumitaw ito sa ilalim ng lupa. Ang misteryosong mga kabataan ng mundo ay masyadong malakas, marahil sina Nan Yehan at Bei Nolan ay maaaring tapokan ng kanya. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang misteryosong binata ay nagbigay ng pansin kay Yehan at Nolan Mietian. Posibleng ang magpatuloy, ngunit ang pagkakakilanlan ng misteryosong binata na ito ay palaging isang misteryo. Kailan niya ihahayag ang kanyang tunay na mukha? Marahil, pagkatapos niyang tapokan si Yehan, dapat na maihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang gusto niya ay maging sikat sa buong mundo. Imposibleng itago ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat ng oras. Kinuha ni Merong Chando ang sub-forum ng Ding, at pinag-uusapan ito ng mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, maraming tao ang nagmamasid sa susunod na hakbang ni Merong Chando. Ang ganitong uri ng atensyon ay katulad ng mga aksyon ni Yehan na palaging binibigyang pansin. Siya ay nasa pansin ng isang sandali na hindi masukat. Matapos kunin ang sangay ng Ding, tatangkain ba ni Merong Tian na maglunsad ng pangalawang operasyon upang salakayin ang lumang bahay ng pamilya Chen at sirain ang kapangyarihan ni Yehan? Sa sandaling ito, nahati ang Ding. Nakaupo pa rin si Merong Chando sa itaas, nasanay na siya sa pakiramdam na ito ng pagiging superior, na nagdulot sa kanya ng isang malakas na pagnanais na huwag pansinin ang lahat ng mga nilalang. Panginoon ko, lahat ng tao ni Zhao Hengtian ay nagtipon sa pamilya Chen ngayon. Ngayon na nakuha na natin ang sangay ng Ding, dapat ba nating patuloy na patayin ang mga taong ito? Para kay Baming Longbo, gusto ni Murong Tian na makipaglaban, hindi siya interesado kung paano lalaban si Yehan. Alam lang niya na dapat nalipulin ang lahat ng tao ni Yehan, upang ang paglalakbay ni Yehan sa hilaga ay matapos dito, at ang krisis mula sa panig ni Yehan ay malulutas. Umatras sa bahay ng Chen, ito ay isang pakikibaka bago mamatay. Tumawa ng malamig si Merong Tian, syempre gusto kong lipulin ang mga taong ito. Sa ngayon, maraming tao ang nagmamasid sa aking susunod na hakbang. Paano ko mapapahiya ang iba? Ipakita sa mundo kung paano nawala ang walang talo na kapangyarihan ni Yehan sa aking mga kamay. Nang marinig ito, nagtanong si Baming Longbo, Panginoon ko, alam mo ba kung kailan tayo kikilos? Hindi pa, Ghost Servant, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Tumingin si Merong Tian sa Ghost Servant. Ang kabilang partido ay isang napakatalino na tao. Marahil, mayroon siyang mas magagandang kasanayan sa pakikitungo sa mga taong ito, paraan. Sinabi ng Ghost Servant, Panginoon ko, ang lumang bahay ng pamilya Chen ay isang mapanganib na lugar. Maaari itong atakehin at ipagtanggol. Mukhang napili na ni Yehan ang lugar na ito ng matagal. Gusto naming salakayin ang pamilya Chen at lipulin ang lahat ng tao sa loob. Kung aatake tayo ng sapilitin, tiyak na magkakaroon tayo ng pagkalugi.
Sa ganitong paraan, kahit na maalis ang lahat ng puwersa sa ilalim ni Yehan, papatay tayo ng 1,000 kaaway at mawawala ng 800 sa ating sarili. Ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkawala. Sa makatuwid, sa tingin ko hindi angkop na salakayin ang pamilya Chen ng sapilitin, ngunit hindi pa ako nakakaisip ng paraan upang talunin ang pamilya Chen. Tama ka. Noong nakaraang punta ko sa bahay ng Chen, kahit na ito ay isang lambak, mapanganib ang paligid. Sumang-ayon si Merong Chando, pagkatapos ay tumingin siya sa ghost servant at sinabi, kaya, ibig mo bang sabihin na hindi muna tayo aatake sa pamilya Chen? Kabanata 829. Tama iyon. Tumango ang ghost servant. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Beng Longbo. Sa oras na ito, ang mga tropa ng Wolf King sa ilalim ni Beng Longboman ay sumugod, at ang ekspresyon ng lalaki ay pangit. Bakit ka nagmamadali? Kumunat ang noo ni Merong Chando, tiningnan din ni na Beng Longbo at ng iba pa. Master Hui, ang ating Condor headquarters ay kinuha ni Nolan Mietian, at halos ma-overwhelm ang mga kapatid. Dapat ba tayong bumalik para suportahan? Nang marinig ito, si Beng Longbo ang unang hamarang, at lumitaw sa harap ng lalaki na parang multo, mahigpit na hinawakan ang kanyang damit gamit ang dalawang kamay, na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, at hangarin na pumatay na umaapaw ng labis. Ano ang sinabi mo? Kinuha ni Nolan Mietian ang aking lungga. Nolan Mietian. Sa sandaling ito, mabilis ding dumilim ang kutis ni Merong Chando, ang kay-abangan pagkatapos manalo sa sub-altar ng Diying ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha, tikman na niya ang tagumpay sa kabilang banda, tahimik siyang sinaksak sa likod ni Nolan Mietian. Kaya, ano ang silbi ng panalo niya sa sub-area ng Diying? Bastardo, sampiin si Nolan Mietian, talagang kinuha niya ang aking lungga, papatayin ko siya. Galit na galit si Beng Longbo. Lahat ng kanyang pundasyon ay nasa Inner Mongolia. Ang langit ay nasira, paano siya makakakuha ng paninindigan sa hilaga sa hinaharap? Natatalo ako, naglakas loob kang saksakin ako sa likod, napakaganda, sa pagkakataong ito ay sasaktan kita hanggang sa utak ng buto. Biglang tumayo si Merong Tian, na may hangarin na pumatay sa kanyang mukha, at sinabi sa isang malamig na boses, Ghost Servant, Chief Beiminggao, kayong dalawa ay nasa Taiyuan, at aasikasuhin ko ang mga tao sa Inner Mongolia. Si Nolan Mietian, ang natalo na general, ay naglakas loob na makipaglaban sa akin at subukang manalo ng isang lungsod mula sa akin. Gusto kong tuluyang pagsisihan niya ito. Sinabi ng Ghost Servant, Panginoon ko, natatakot akong hindi na ako makakahabol ngayon kapag bumalik ako. Malamig ang mukha ni Beng Longbo at sinabi, mayroon pa akong network ng mga contact dito. Hindi mahirap makakuha ng isang helicopter. Tiyak na maaabot mo ang hangganan ng Inner Mongolia sa loob ng 1 oras. Nang marinig ito, sinabi ni Merong Tian na may madilim na mukha, sige, bilasan mo at gawin ito, gusto kong manatili ang lahat ng tao ni Nolan Mietian sa Inner Mongolia. Makalipas ang kalahating oras, isang helicopter ang lumapag sa sub-altar ng Diying, at sumakay sina Murong Tian at Jiu Kongji dito, at tinapakan na si Nolan Mietian, hindi kailanman hahayaan ni Murong Tian na makabalik si Nolan Mietian. Pagkakataon, kahit na isang beses, nang hindi lumitaw si Yehan, ang kanyang pangarap ay ang top-ocon si Nolan Mietian sa hilaga. Habang nawawala ang helicopter sa malayong na kalangitan, ang lumang bahay ng pamilya Chen, alam na nina Zhao Hengtian at ng iba pa ang balita. Lahat, ang idiot na si Merong Chando ay talagang bumalik sa Inner Mongolia. Mukhang dumating na ang oras para kumilos tayo. Ngayon nagalit na si Beng Longbo na nakaupo sa sub-altar ng Diying, maaari lang nating patayin siya ng biglaan. Tumawa ng malamig si Zhao Hengtian. Sa timog, Shanghai City, nakaupo si Yehan sa sala at ibinaba ang telepono na may ngiti sa kanyang mukha. Kahit na nakikinig lang siya at hindi nagsasalita sa tawag, binigyan siya ni Hu Feng ng blankong tingin at sinabi, nakikita kong ngumingiti ka ng malupit, tiyak na may isang tao sa hilaga na nalinlang mo. Dinala ni Yehan si Hu Fenglo at nakangiting sinabi, sa pagsasalita, kailangan kitang pasalamatan. Paano mo ako gagantimpalaan? Binigyan ni Hu Feng si Yehan ng isang kumikislap na tingin. Nakikita ito, nakangising sabi ni Yehan, paano mo ako gagantimpalaan? Kahit na tanghali na, hindi ako nag-aalala sa isang espesyal na gantimpala, kumusta? Lumabas ka. Sinama ng tingin ni Hu Feng si Yehan, nakaupo sina Yan Zihan at Zhao Yuyo sa tabi niya, pumunta sa kumpanya si Zhou Yuner, at dinala ni Yan Qingmu si Huang Nishang para maglakad-lakad, sa kanyang mga salita, maglakad-lakad tumutulong sa pag-unlad ng sanggol.
Huwag kang mag-alala, maaari nating kunwari na wala tayong nakita. Seryosong sabi ni Yan Zihan mula sa gilid. Namula rin si Zhao Yuyo at sinabi, wala akong narinig. Dahil kay Zhao Yuyo, hindi na nakapagbiro si Yehan, sinabi niya, ilang araw na ang nakalipas mula nang bumalik ako, lalabas ako para maglakad-lakad bukas, ang ilang mga tao ay nakapasok na sa laro, ngayon titingnan natin kung ang isa pang malaking isda ay gustong ano ang tungkol sa pagpasok. Saan ka pupunta? Yuzi ni Wolfeng. Sikreto. Nang marinig ito, inikot siya ng mga mata ni Wolfeng at sinabi, dapat kang mag-ingat sa North China. Nga pala, tinatawagan ako pabalik ni Sito kamakailan. Mukhang may bagong misyon ako. Security Bureau. Tumango si Yehan, at sinabi, alam ni Sito Zhenchen na narito ka sa akin, at hindi kanya hahanapin kung walang mali. Mayroon siyang dapat hanapin sa iyo. Dapat kang bumalik sa Yanjing muna at tingnan kung gaano kalayo ang hinahanap ka ni Sito Zhenchen. Ano ang problema? Sa Shaanxi, North China, hindi nagtagal matapos bumalik si Nolan Mietian sa Inner Mongolia, naglunsad sina Zhao Hengtian at ng iba pa ng pag-atake sa subaltar ng Diying. Nang wala si Nolan Mietian, si Beiming Longbo at Ghost Servant lang walang paraan upang pigilan sina Zhao Hengtian at ang iba pa. Kabanata 830. Nahati ang altar ng Diying, at nagsimula muli ang isang malaking labanan, mga sundalo laban sa mga sundalo, mga general laban sa mga general. Ang dalawang magkapatid na Chen ay nakipaglaban sa Ghost Servant, at ang kalaban ni Zhao Hengtian ay si Beiming Longbo pa rin. Nagkatalo ang dalawa sa pagsuntok, at ang bawat galaw ay isang tunay na banggaan. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, si Zhao Hengtian ay mas mahina kaysa kay Beiming Longbo. Ngunit sa sandaling ito, kahit na mas malakas si Beiming Longbo kaysa kay Zhao Hengtian, ang kanyang mga kilay ay nakatiklop na sa isang Sichuan character. Nakatingin sa paligid, ang hukbo ng Wolf King sa kanyang kamay at ang mga taong dinala ng Ghost Servant mula sa Hilagang Silangan ay hindi mapigilan ang Silver Dragon General ni Yehan, hindi nabanggitin ang tatlong masters na sina Xia Ben, Lin Chi, at Leng Wufei, ay naging isang panig na takbo. Zhao Hengtian. Kumunot ang noo ni Beiming Longbo, ang kanyang mga mata ay madilim, ang nakalalasong liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga mata, ang nakakatakot na mga marka ng kamao ay tumagos sa hangin, at ang bawat banggaan kay Zhao Hengtian ay nagpapatunay na ang kawalan sa paligid nila ay nanginginig. Beiming Longbo, hindi ko inaasahan na ikaw, ang marangal na hari ng kapatagan, ay magiging aso para sa iba sa isang araw. Ngayon na wala na ang iyong Panginoon, mukhang hindi na kayang iligtas ng iyong aso ang sitwasyon. Ang figure ni Zhao Hengtian ay parang hangin, ang 12 anyo ay patuloy na ipinapakita sa kanyang mga kamay, na parang may nakakatakot na mga hayop na umuungal sa kawalan sa likod niya, ito ay nakakatakot, at ang pag-atake ng boxing technique ay napakasama rin. Kahit na mas malakas si Beiming Longbo kaysa kay Zhao Hengtian, ngunit hindi niya ito matatalo sa maikling panahon. Zhao Hengtian, nararapat kang mamatay. Umilag si Beiming Longbo, at isang kakilakilabot na pagkapuot ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang kanyang malupit na mga kamao ay sumuntok sa hangin na parang isang bundok na crit, at isang walang kapantay na puwersa ang nakapalibot kay Zhao Hengtian. Sa kasalukuyang sitwasyon, sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kina Zhao Hengtian at Beiming Longbo sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng posibilidad na makabawi, kung hindi, ang sub-forum ng Diying na kakukuha lang ay ibabalik ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Tumagal ang labanan ng mahigit kalahating oras bago ito natapos. Gayunpaman, ang pangwakas na resulta ay ang pag-urong ni na Zhao Hengtian at ng iba pa na mas nakaangat. Hindi nila pinansin ang Earth Eagle Division. Sa pagkakataong ito ay sinalakay nila ang Earth Eagle Division. Ang pangunahing layunin nito ay upang alisin ang kapangyarihan ni na Beiming Longbo at Ghost Servant hanggat maaari, upang unti-unting maging isang makinis na commander si Merong Chando. Sa pagtatapos ng digmaan, ang ekspresyon ni Beiming Longbo ay naging sobrang pangit. Bukod sa kanyang panig, wala sa mga tao sa ilalim ng mga kamay ni Yehan ang namatay sa paligid. Sa mahigit 200 masters na nagpunta sa Shaanxi, may natitira lang mas mababa sa 100 tao, maaaring ilarawan bilang malaking pagkalugi. Sampain si Zhao Hengtian, ano ba ang nangyayari? Galit na galit si Beiming Longbo na halos mabaliw. Sa kapangyarihan ni na Zhao Hengtian at ng iba pa, maaari nilang makuha ang Earth Eagle Division, ngunit sa huli, ang taong pumatay sa kanya ay tumakas, at hindi man lang hinati ang Earth Eagle Division. Ang plano na kunin ito pabalik. Ginagastos niya ang ating lakas.
Ang ghost servant na malubhang nasugatan sa magkasamang pag-atake ng mga kapatid na Chen ay lumapit at sinabi, Bame-in Longbo, may dalawa tayong pagpipilian ngayon, ang una, ngayon dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa anak, ang pangalawa, umatras sa Inner Mongolia. Kung hindi ko papatayin ang mga bastardo na ito, tiyak na hindi ako babalik sa Inner Mongolia. Isang malalim na dagandong ang lumabas sa bibig ni Bame-in Longbo, at ang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay ay nagdusa ng paulit-ulit na pagkalugi. Paano siya makakapayag? Bumalik sa Inner Mongolia. Kung babalik sila sa Inner Mongolia ngayon, hindi sila makakakuha ng anumang pakinabang mula sa pag-atake sa Shaanxi, at sa halip ay mawawala ang kanilang lumang lungga. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang ghost servant. Inner Mongolia, Tianying Subaltar Headquarters, nakatayo si Merong Tian sa pangunahing bulwagan na may lumulubog na mukha, nakikinig sa mga salita ni Bame-in Longbo sa telepono, ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay, ang paligid ay puno ng malakas na amoy ng dugo, at mga bangkay ay nasa lahat ng dako. Bumalik si Merong Tian sa Inner Mongolia, ngunit nang makarating siya rito, ang 8 tribo sa ilalim ni Nalan Mietian ay umatras na kasama ang kanilang mga tao, at ang natitira sa kanya ay isang sira-sira na Sky Eagle na may mga bangkay sa lahat ng dako. Sangay ng punong tanggapan. Yehan, kung hindi kita papatayin, ako, Merong Tian, ay magsisumpa na hindi ako tao. Nabaliw ang mukha ni Merong Chando, at diretsyong dinurog ang telepono. Ang kagalakan ng pagiging superior at pag-enjoy sa tamis ay matagal nang nawala. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay naging sikat lang sa buong mundo, at ngayon lahat ng tao sa mundo ay nakatingin sa kanya at itinuturing siyang bida. Ngunit ngayon, hindi pa kalahating buwan mula nang siya ay naging sikat sa buong mundo, nagdusa siya ng isang malaking pagkalugi, na talagang isang sampal sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya na tumayo sa isang mataas na lugar at purihin ng mundo nang tanggapin niya ito, unti-unti siyang pinagdududahan ng mundo. Tinapakan niya si Nalan Mietian, ngunit ngayon ay hinaila siya pabalik ni Nalan Mietian at sinaksak si Yehan sa likod habang siya ay umaatake kay Yehan. Sa sandaling ito, pinatay din ng mga tao sa ilalim ng mga tauhan ni Yehan ang mga tao mula sa sangay ng diing, na nagdulot ng malaking pagkalugi, na tumama sa kanya sa magkabilang panig. Nasa gitna siya ngunit tumakbo sa magkabilang direksyon na parang tanga. Ang ganitong uri ng resulta ay halos nagpabaliw kay Merong Tian, na katatapos lang tumayo sa isang mataas na lugar at tanggapin ang paghanga ng mundo. Maaaring talagang hindi siya nakalaan na tuluyang tapakan ang dalawang kapalaran na kalaban na sina Yehan at Nalan Mietian sa buhay na ito. Para sa paligsahan na sumabog sa North China, nayanig ang mundo sa ilalim ng lupa. Nang ang misteryosong kabataan na nakaupo sa Inner Mongolia ay umatake kay Yehan, nagpadala ng mga tropa si Nalan Mietian sa Inner Mongolia. Lahat ng mga hari ng master ay nilipol, at kahit na ang tatlong natitirang ampon na anak ni Bame-in Longbo ay pinugutan ng ulo ng 8 tribo. Ang ganitong uri ng pagkawala ay napakabigat para kay Bame-in Longbo. Sa ngayon, mas mababa sa 100 tao lang ang nasa kamay ni Bame-in Longbo, at wala ni isang master sa paligid niya. Ang ganitong uri ng pagkawala ay mas malala pa para kay Merong Tian. Hindi rin niya kayang tiisin, hindi niya inisip kung gaano karaming tao ang namatay, ang susi ay ang pag-atake na ito ni Yehan ay nagdulot sa kanya na matalo ng isang beses sa kamay ni Nalan Mietian. Walang alinlangan na isang sampal sa mukha, ang natalo na general ay sinampal siya sa mukha, at hindi nakakuha si Merong Tian ng anumang tunay na pakinabang mula sa panig ni Yehan, ibig sabihin, kinuha niya ang Diing Division, at pagkatapos niyang umalis, ang mga tao ni Yehan ay nagsagawa ng counterattack sa sangay ng Diing, pinatay ang mga tao ni Bame-in Longbo at nagdusa ng malaking pagkalugi. Hehe, mahusay at tama ang hakbang na ito ni Nalan Mietian. Samantalahin ang kawalan ng depensa ng Inner Mongolia, nilipol niya ang lahat ng puwersa na nagbabantay sa Inner Mongolia sa isang iglap. Makikita na ito ay isang pagtatangka ni Nalan Mietian na iligtas ang kanyang mukha. Noong huling pagkakataon na siya ay tinapakan ng isang misteryosong kabataan sa Taiyuan City, imposibleng hindi siya maghiganti. Sa pagkakataong ito, si Nalan Mietian ay nasa ilalim ng impluwensya ng misteryosong kabataan. Maaaring ituring na isang tagumpay sa kanyang mga kamay. Totoo iyon. Sa pagkatao ni Nalan Mietian, paano siya makakapagtiis na mayroong taong nakatayo sa ibabaw ng kanyang ulo? Sa pagkakataong ito, maling kalkulado ang misteryosong kabataan. Hindi siya nakakuha ng anumang makabuluhang resulta sa pag-atake kay Yehan, at natalo siya kay Nalan sa halip. Si Mietian ay nagsilbi, at sinamantala ng mga tao ni Yehan ang pagkakataon upang lumaban muli, kaya medyo nakakahiya ang posisyon ng misteryosong kabataan. Hehe,
Ang ganitong uri ng sitwasyon ay kapana-panabik at kapana-panabik. Sa ngayon, ang lupa sa North China ay nahahati sa tatlong bahagi, sina Nolan Mietian, ang misteryosong binata, at si Yehan ay 3 taong pantay na nagbabahagi ng lupa sa North China. Ang tatlong ito ang pinakamahusay na henyo sa mundo. Mga karakter, kapag nag-aaway ang dalawang tigre, ang isa ay dapat na masaktan, ngunit ito ay 3 tigre, at mahirap pa ring matukoy kung ano ang magiging pangwakas na resulta. May katuturan. Kahit na ang lakas ng pakikipaglaban ng misteryosong binata ay napakalakas na maaari niyang tuluyang sugpuin ang sikat sa buong mundo na si Nolan Mietian, ngunit sa ibang mga aspeto, sina Nolan Mietian at Yehan ay walang alinlangan na mas nakaangat. Gusto ng misteryosong binata na talunin sila sa lahat ng aspeto. Natatakot ako na medyo mahirap pa rin ito. Isa-isang nagkikita ang mga mata sa North China, kahit na ang sinaunang mundo ng martial arts ay nanunood. Sa ngayon, ang 3 pinakamahusay na wizard ng China ay nasa North China, naglalaban sa isa't isa. Sa huli, sino ang makakoronahan bilang una at magiging tunay? Ang pinakamahusay na henyo ng China. Bumalik na si Merong Tian sa subaltar ng Diying sa Taiyuan City. Nasira na ang Inner Mongolia. Walang saysay na manatili doon, maliban kung talunin niya si Yehan sa Taiyuan, o Nagay sa Yanjing City. Lan Mietian. Anak ko,